ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ang araw at mga bituin, anang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin sa Kanya, tulungan tayong makatugon at makasunod sa kalooban ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat munawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Cis. Siya'y anak ni Abiel at apo ni Seror na anak ni Becorat at apo naman ni Afia. Meron siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Cis, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalughog nila ang kaburulan ng Ephraim at ang lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin,
wala rin silang nakita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lang lumakad pagkatapos mong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, "Binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapalgalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya ay buhay at ang iyong ipinagkaloob, buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo ang iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bagamat Sabado, napakarami po ninyo mga debotong naririto ngayon. Mukhang umahabol pa kayo sa piyesta. At tayong lahat ay naririto dahil mahal tayo ng Diyos. At natitiyak ko, kaya naririto rin kayo dahil mahal nyo ang Diyos. Kaya nga't bilang isang pamilya, isang angkan na mga deboto, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pilit kong pinapaunawa sa sarili ko na Sabado, hindi Linggo o Biyernes. Pero talagang walang makapipigil sa inyo na pumunta dito at makita ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. O baka naman meron lang napadaan dito, mamimili at naisipang magsimba na rin. O baka naman may nayakag, baka may nililigawan ka at sabi nung nililigawan mo, simba muna tayo sa Quiapo. Kaya baka kahit ayaw mo, napasama ka na at napasimba ka na rin. O baka naman merong anak dyan na sinabi ng magulang, kapag hindi ka sumama magsimba, hindi natin bibilhin yung laruan mo. Hindi tayo kakain sa labas pag hindi ka sumamang magsimba sa Quiapo. Siguro nga iba sa atin, iba't iba ang kadahilanan. Pero sa bandang huli, pare-pareho tayong dinala dito. Parang ganito rin yung nakikita natin sa mga pagbasa natin ngayon. Sa unang pagbasa,
narinig natin ang kwento ng unang hari ng Israel, si Saul. Kung tutusin, parang si Saul yung inutusan lang bumili ng suka. Pagbalik, hari na. Dahil sabi sa kwento, nawala yung mga hayop ng kanilang angkan. Kaya't inutusan siya ng kanyang ama na hanapin yung asno. Kaya si Saul, kung saan-saan nang napunta, hanggang nagpunta siya kay Samuel, ang manghuhula. O baka naman may nagpunta sa Quiapo, magpahula nga muna tayo. Tapos, bago tayo magpahula, sumimba man tayo para maswerte yung ihula sa atin. Ganun nangyari kay Saul. Napadpad lang siya kay Samuel. At laking gulat niya, pagdating niya kay Samuel, itinuro siya ng Diyos, pinahira na siya ng langis, siya na ang hari ng Israel. Di sukat akalain ni Saul na yung paghahanap lang niya ng asno, ng hayop, ang maghahatid sa kanya sa korona ng Israel. Sa Ebanghelyo naman, narinig natin si Levi, si Mateo, isang kolektor ng buwis, tinatawag na makasalanan, mandaraya, marumi. Isang ordinaryong araw lang ito sa kanya. Nandun lang siya sa pwesto niya, nangangalakal, naniningil. Dumaan si Jesus sa Nazareno at tinawag siya. At mula nung araw na yon, nabago na ang buhay ni Mateo. Si Saul, na naghahanap lang ng asno, si Mateo, naniningil lang ng buwis, natagpuan ang misyon galing sa Diyos. Mga kapatid, marami tayong hinihiling sa mahal na poon. Marami tayong dinadasal. Ngunit mga kapatid, huwag nating kaligtaan na ang pinakamahalaga para mas lumago ang biyayang hinihingi natin ay ang matagpuan din natin ang ating misyon, ang ating bokasyon. Kahit humiling ka ng maraming pera, kung hindi mo matatagpuan ang misyon mo, hindi ka pa rin magiging masaya. Huwag mong isipin, pag marami ka ng pera, masaya ka na. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, bago po ako na destino dito sa Quiapo, galing po akong Makati. Karamihan ng mga parokyano ko doon, mga negosyante at mayayaman, dekorbata kung magsimba, posturang-postura. Pero ako na rin po nagsasabi sa inyo, bagamat marami silang pera, marami rin sa kanila ang hindi masaya. Marami sa kanila nagkakagulo ang pamilya. Nagdedemandahan pa, anak sa magulang, magulang sa anak, mga magkakapatid. Marami sa atin humihiling, guminawa ang buhay, gumanda ang negosyo, lumakas ang katawan. Marami tayong hinihiling. Pero kung hindi ito malalakipan ng misyon, hindi ito uugnay sa ating bukasyon, hindi pa rin magiging buo ang ating buhay. Ilang beses ko pong sinasabi ito. Siguro nga iba sa atin nagdarasal, lumakas, gumaling. Pero alam nyo, may mga tao kong natagpo ang nasa banig na ng karamdaman, may taning na ang buhay,
mas masaya pa sila dun sa ibang mga taong nakita kong maskulado at malusog na malusog. Ano ang pagkakaiba? Natagpuan nila ang tawag ng Diyos. Ang kanilang misyon at bokasyon. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Kaya nung nakita ni Jesus sa Nazareno, si Levi, si Mateo, sabi niya, sumunod ka sa akin. Yun daw pala ang bokasyon. Ang tunay na bokasyon, yung napapasunod tayo kay Jesus Nazareno, yung nailalapit tayo kay Jesus Nazareno. Katatapos lang natin ng piyesta, umagos, bumaha ng mga deboto dito sa Quiapo, 6.2 milyon hanggang Luneta. Pero ang tunay na deboto, hindi lang yung nakasampa, kahit bawal na nga. Hindi lang yung nakalapit sa andas. Hindi lang yung nakahaplos sa Nazareno. Hindi lang yung nakasuot ng t-shirt na Nazareno. Hindi lang yung may headband na Nazareno. Opo, magaganda po yung mga yon. Pero sa huling banda ang tanong, sumusunod ba tayo sa Kanya? Napapalapit ba tayo sa Kanya? Dahil kahit 10 beses kang sumampa, naglambitin ka pa sa krus, kung sa araw na ito, ilang araw matapos ang pista, lulun ka sa bisyo, masama pa rin ang ugali mo, nang daraya ka pa rin sa kapwa mo, hindi ka tunay na nakasunod, hindi ka tunay na naging deboto, hindi ka tunay na nakalapit sa Diyos. Malayo ka man, pinanonood mo man lang yung prosesyon, dito ka lang sa simbahan ng Quiapo nakapunta, pero nagsisisi ka sa mga kasalanan mo, nagsusumikap kang maging matino at mabait, tumutulong ka sa kapwa mo, nagiging mapagmalasakit ka, ikaw ang tunay na deboto. Ikaw ang tunay na nakarinig sa tinig ni Jesus Nazareno, sumunod ka sa akin. Ikaw ang tunay na lumalapit sa Kanya. Mga kapatid, ngayong araw na ito, sa dinami-dami natin ngayon nandito sa Quiapo, ang bawat isa sa atin, kinakausap ni Jesus Nazareno. At alam niyo ang gusto niyang sabihin sa inyo ngayon? Sumunod ka sa akin. Huwag kayong uuwi ngayon nang hindi kayo titingin sa Kanya. At sa puso mo, pakinggan mo ang sinasabi ng Nazareno, sumunod ka sa akin. Ano kaya ang pinapasunod sa iyo ni Jesus Nazareno ngayon? Ang bawat isa sa atin, meron siyang pinapasunod. At kung ikaw ay tunay na makakinig, tunay na susunod, ano man ang pinagdarasal mo ngayon, mas lalong magiging mabiyaya sapagkat hindi mo lang tinanggap ang pinagdarasal mong biyaya. Higit sa lahat, tinanggap mo ang tawag ni Jesus Nazareno. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sa iba't ibang mga kadahilanan. Ngunit, bagamat iba-iba ang dahilan, iisa ang katotohanan. Dinala niyo po kami dito sa inyong tahanan. Marami kaming dahilan, pero meron ka ring dahilan
kaya kami napadpad dito sa iyong tahanan. Mahal na pong Jesus Nazareno, sinasabi mo ngayon sa aming lahat dito, sumunod ka sa akin. Naririto po kami, handang makinig, handang sumunod, handang lumapit ng tunay sa iyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at sila'y maligtas. Ang ating tugon, banal na manggagamot, hipuin mo kami. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang ating simbahan naway makita bilang magpapagaling ng tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nasa pampublikong tungkulin naway isakatuparan ng malinis at tapat ang kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa simbahan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin lahat ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang mga pag-iisip ng mga tinawag mo upang gumawa ng mahalagang pagpapasya sa kanilang buhay. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandaang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinaintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, bagamat kami may debosyon, hindi namin nailalapit ang aming buhay sa inyo. Patawad po kung hindi kami tunay na nakasusunod sa inyo. Nagiging makasarili pa rin kami. Ayaw pa rin naming magsisi at magpatawad. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Palakasin niyo po kami. Linisin niyo po kami. At pagkalooban ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang tumatawag sa atin, ang sinusundan natin. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Isang paglalakbay ang buhay, sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung ang lungkot o panganib sa'yo
wika niya'y halina't lumapit sa akin. Kayong mga napapagal aking pagiging hawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pagagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, tantuin mong isang paglalayag ang buhay. Maalon ang dagat at may kalaliman, kung ang unos at may hanging di mo kayang paglabanan. O sa gabi kadiliman, nitala ay walang tanglaw. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagal aking pagiging hawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pagagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Wika niya'y halina't lumapit sa akin. Kayong mga napapagal aking pagiging hawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pagagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin.
Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado, mula 8:08 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Biyernes at Linggo, mula 5:05 ng umaga hanggang 8:08 ng gabi. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling nami kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa atin sa misa at sa inyong lahat na tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations, ang mga tumutulong po sa pagpapagawa, pag-ayos at paglinis. Ngayon tapos na ang pista, ipagpapatuloy po natin ang pag-aayos ng simbahan. Sana po marami ang tumulong para maging karapat-dapat ang tahanang ito sa ating mahal na poon. At sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda, salamat po. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At salamat po muli sa inyong pakikiisa, sa inyong pananalangin. Ang nakalipas na Nazareno 2024 ay naging banal, ligtas, at maayos. Dahil na rin sa inyong mga deboto, mabiyaya po ang nakaraang kapistahan. Naitala po, ito ang isa sa pinakamaraming mga deboto, 6.2 milyon. Isa sa pinakamaigsing prosesyon, halos 15 oras. At maganda rin po, pinakaligtas sapagkat walang sakuna, walang pagbuwis, disgrasya ng buhay na nangyari. Kaya nga tunay na naging mabiyaya at makabuluhan. At dasal namin mga pari at lingkod dito sa Quiapo, ito rin ay maging mabiyaya sa inyong lahat. Kaya sa mabiyaya at matagumpay na Nazareno 2024, ibig po naming makita si Jesus, ang higit na pasalamatan natin, ang pinagmumula ng lahat ng mga himala, pagpapala at kabutihan, ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At maganda po ang inyong pinakita ngayon. Hindi lang piyesta, hindi lang Biyernes, kundi ang tunay nating pagmamahal sa Kanya, nakikita araw-araw sa pagiging tapat sa Kanya. Kaya sa lahat na nagsisimba ngayon, ang aking dasal din, lalo tayong mapalapit sa Diyos, lalo tayong pagpalain ng Diyos. Ang gustong pagpalain ng mahal na Nazareno, itaas ang kamay at pumalakpak ng malakas.
Ang tunay na debosyon sa Nazareno, tinutulungan tayong magampanan ang ating misyon. Tayo ay tunay na nalalapit sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.